Kamusta po kayo? Ako po si Dr. Renato Castillo at maraming taon na po akong nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatandang kababayan. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang paksa na madalas ay nababalot ng katahimikan ngunit napakahalaga para sa isang masigla at malusog na buhay habang tayo ay nagkakaedad, ang sariling pagbibigay kasiyahan o masturbasyon. Naisip nyo na po ba kung ano ang nangyayari sa inyong katawan, isipan at espiritu kapag itinigil ninyo ang natural, personal at makapangyarihang gawaing ito sa inyong mga gintong taon? Marami sa ating mga senior ang lumaki sa panahon kung saan ang pagpapahayag ng sexualidad, lalo na kung mag-isa, ay ibinubulong lamang, kinukutya o tahasang ikinakahiya. Sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay madalas na tahimik na nawawala minsan dahil sa mga pagbabago sa kalusugan, panggigipit ng lipunan o simpleng pakiramdam na hindi na konektado sa sarili. Ngunit narito po ang isang katotohanan na hindi palaging hayagang pinag-uusapan: ang kawalan ng sariling koneksyong sexual pagkatapos ng edad na 70 ay maaaring unti-unting makaapekto hindi lamang sa inyong pagnanasang sexual libido. Maaari nitong maapektuhan ang inyong buong kapakanan. Hindi po ito tungkol sa hindi naaangkop na pagnanasa. Ito ay tungkol mismo sa buhay sirkulasyon, mga hormone, kalidad ng tulog, tiwala sa sarili, kalusugan ng prostata, katatagan ng emosyon at maging ang dignidad sa pagtanda. Ating talakayin ito. Napapansin ng inyong katawan ang nawawala rito habang tayo po ay nagkakaedad. Maraming mga tungkulin ng katawan ang natural na bumabagal. Hindi lamang ito dahil sa paglipas ng panahon, kundi madalas ay dahil sa kawalan ng aktibidad. Isipin po ninyo, ang mga kalamnan ay maaaring lumiit kung hindi nag-eehersisyo at ang mga kasukasuan ay maaaring manigas kung hindi nagagalaw. Ang ating mga organong sexual ay tumutugon sa katulad na paraan. Kapag tuluyang itinigil ang masturbasyon, ang daloy ng dugo sa bahagi ng balakang pelvic area ay maaaring makabuluhang bumaba. Ang nabawasang sirkulasyon na ito ay maaaring humantong sa hirap pagbaba ng pakiramdam at para sa mga kalalakihan, mas mataas na panganib sa mga problema sa prostata. Ang mga himay-may tissues na dating madaling tumutugon sa estimulasyon ay maaaring magsimulang mawalan ng kanilang pagkaelastiko at pagiging sensitibo, minsan pa nga ay humahantong sa pananakit. Para sa mga kababaihan, ito ay maaaring mga hulugan ng mas matinding panunuyo ng vaginal dryness o iritasyon o isang pangkalahatang pakiramdam na hindi na konektado sa sariling katawan. Madalas ay nakakagulat kung gaano kabilis mangyari ang mga pisikal na pagbabagong ito. Sa loob lamang ng ilang buwan na walang sexual na estimulasyon, maaaring magsimulang makalimutan ng katawan ang dati nitong alam na alam. At hindi tulad nung tayo ay mas bata pa, maaaring mas matagalan bago maibalik ang nawala. Ang regular na masturbasyon, kahit isang beses o 2 beses lamang sa isang linggo, ay nakakatulong na mapanatili ang pagkaelastiko, pagiging sensitibo at pangkalahatang kalusugan ng balakang. Ito ay isang anyo ng pangangalaga sa sarili na maaaring makaiwas sa paghinto
ng normal na tungkulin, stagnation, hirap, at mga komplikasyon sa hinaharap. Hindi po ito tungkol sa paghahabol sa nawalang kabataan o pagpilit sa isang bagay na hindi natural ang pakiramdam. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng tungkulin, pag-iwas sa hindi kinakailangang hirap at pag-iingat sa isang mahalagang bahagi ng disenyo ng inyong katawan. Hindi naman po ninyo ititigil ang pagsisipilyo dahil lamang sa kayo ay tumatanda na, hindi po ba? Bakit pababayaan ang isa pang mahalagang aspeto ng inyong kalusugan? Ngunit ang pisikal ay isang piraso lamang ng palaisipan. Ano ang nangyayari sa emosyon kapag hindi na ninyo nararamdaman ang koneksyon sa sarili ninyong kasiyahan? Dito nagiging mas personal at malalim ang mga bagay-bagay. 2. Ang emosyonal na gastos ng pagkakahiwalay. Kapag itinigil ng mga senior ang masturbasyon, hindi lamang ito isang pisikal na pagbabago. Nagiging emosyonal at psikolohikal din ito. Sa paglipas ng panahon, maraming nakatatanda ang maaaring magsimulang makaramdam na hiwalay sa kanilang sariling katawan na para bang sila ay tagapag-alaga na lamang ng isang sisidlan sa halip na tunay na nabubuhay dito. Ang emosyonal na pagkakahiwalay na ito ay maaaring banayad. Sa simula marahil ay kawalan ng interes sa sariling hitsura, na bawasang pagpapahalaga sa sarili o kahit isang tahimik na pakiramdam na hindi napapansin. Ang dating pinagmumulan ng ginhawa paglaya at pribadong kasiyahan ay maaaring maging isang bagay na iniiwasan o nakakalimutan. Ang masturbasyon, bagamat lubos na personal, ay lubos ding nagpapatibay. Ipinaalala nito sa inyo na ang inyong katawan ay sa inyo pa rin, na kaya pa rin ninyong makaramdam, pumili at makisali sa isang bagay na para lamang sa inyong sariling kasiyahan. Para sa maraming nakatatanda, ang simpleng gawaing ito ay maaaring magpanumbalik ng pakiramdam ng control agency at pagkakakilanlan na minsan ay kumukupas sa pagtanda. Hindi lamang ito tungkol sa sexual na kasiyahan. Ito ay tungkol sa emosyonal na pundasyon, tiwala sa sarili, at koneksyon sa inyong panloob na buhay. Kung wala ang pribadong ritual na ito, maaaring lumalim ang kalungkutan, maaaring tahimik na lumaki ang pagkabalisa, at maaaring pumalit ang pakiramdam ng emosyonal na pagkamanhid sa masiglang panloob na mundo na dati ninyong kilala. Para sa ilan, maaari pa itong makaapekto sa kung paano sila nakikisalamuha sa iba, mas kaunting init, mas kaunting pagiging bukas, mas kaunting saya. Kapag itinigil ninyo ang matalik na pagkonekta sa inyong sarili, maaari kayong unti-unting magsimulang humiwalay sa mundo sa inyong paligid. At ang emosyonal na distansyang ito ay hindi lamang nananatili sa puso. Maaari itong umabot sa inyong mga organo, lalo na sa isang mahalagang glandula. 3. Ang kalusugan ng prostata ay umaasa sa aktibidad. Para sa mga nakatatandang kalalakihan, ang kalusugan ng glandula ng prostata ay tahimik na mahalaga para sa pangmatagalang kapakanan. Ang maliit na glandulang ito ay may malaking papel sa parehong sexual at pag-ihi, ngunit madalas itong napapabayaan hanggang sa lumitaw ang mga problema. Ang hindi alam ng marami ay ang regular na pagpapalabas ng semilya ejaculation sa pamamagitan man ng pakikipagtalik sa kapareha o masturbasyon ay hindi lamang kasiyasya,
ito ay proteksyon. Kapag tuluyang itinigil ng isang lalaki ang masturbasyon, ang prostata ay maaaring maging hindi aktibo. Maaaring maipon ang mga likido na posibleng humantong sa pagsisikip ng prostata-prostate congestion na maaaring magdulot ng hirap presyon at kahit na mas mataas na panganib ng pamamaga o impeksyon sa paglipas ng panahon. Nakakatulong ang pagpapalabas ng similya upang mapanatiling aktibo ang prostata, linisin ang mga lumang likido at pasiglahin ang daloy ng dugo sa rehiyon. Kung wala ito ang glandula, ay maaaring mas madaling lumaki isang kondisyon na kilala bilang benign prostatic hyperplasia (BPH) na maaaring makagambala sa pag-ihi na humahantong sa madalas na pagpunta sa banyo sa gabi o kahit na pangangailangan ng medikal na interbensyon. Hindi lamang ito teorya. Ito ay suportado ng medikal na obserbasyon. Ang pagpapanatili ng sexual na aktibidad kahit na pribado ay maaaring makatulong upang manatiling malusog at tumutugon ang prostata. Ang pagbalewala sa aspetong ito ng pangangalaga sa sarili ay hindi tanda ng kahinhinan. Ito ay isang nasayang na pagkakataon para sa pag-iwas. Ang simple at regular na sariling pagbibigay kasiyahan ay maaaring magsilbing isang maagap at natural na paraan upang maprotektahan ang mahalagang bahagi na ito ng inyong katawan. Ngunit ang mga benepisyo ng masturbasyon sa katandaan ay mas malalim pa kaysa sa kalusugan ng organo. Ang gawaing ito ay nakakaapekto rin sa chemistry ng inyong utak na humuhubog sa kung paano kayo natutulog, kung ano ang inyong nararamdaman, at maging kung gaano kalinaw ang inyong pag-iisip araw-araw. 4. Balanse ng hormone at chemistry ng utak. Isa sa mga madalas na hindi napapansing benepisyo ng masturbasyon sa mga nakatatanda ay ang direkta nitong epekto sa balanse ng hormone at chemistry ng utak. Kapag pinasigla ninyo ang inyong katawan at naabot ang orgasmo, naglalabas ang inyong utak ng isang kahangahangang agos ng mga natural na kemikal, dopamine, oxytocin, endorphins at prolactin. Hindi lamang ito mga pampasaya na hormone. Gumaganap sila ng mahahalagang papel sa pagkontrol ng inyong kalooban, pagpapabuti ng inyong tulog, pagpapagaan ng pagkabalisa, at maging sa pagsuporta sa immune function. Sa yugto ng buhay, kung saan mas karaniwan ang insomnia, depresyon, at stress, ang mga natural na tugon na ito ay nagiging makapangyarihang kasangkapan para sa pangkalahatang kalusugan. Nakakatulong ang dopamine upang makaramdam kayo ng motibasyon at emosyonal na pakikipag-ugnayan. Ang oxytocin ay nagtataguyod ng pakiramdam ng kalmado at koneksyon kahit na nag-iisa kayo. Maaaring bawasan ng endorphins ang sakit at magdala ng kalinawan ng isip. Sinusuportahan ng prolactin ang mahimbing na tulog at paggaling ng selula. Lahat ng ito ay maaaring mangyari mula sa isang pribado at simpleng gawain. Ang kawalan ng hormonal na aktibidad na ito ay maaaring humantong sa mabagal na pagbaba ng emosyonal na kapakanan. Maaari kayong makaramdam ng mas maraming pagkabalisa, mas pagiging iritable o emosyonal na pagkamanhid. Maaaring maging mas mahirap makatulog at maaaring mas matagal manatili ang stress. Sa paglipas ng panahon,
Ang kawalan ng balanseng ito ay maaaring tahimik na makaapekto sa inyong memorya focus at maging sa inyong pisikal na katatagan. Ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paglaya. Ito ay tungkol sa panloob na chemistry na nagbibigay sa inyong utak ng mga senyales na kailangan nito upang mapanatili kayong nakatuntong sa lupa, nakaka-relax at buhay. At kung nakikinabang ang inyong isip, paano naman ang inyong pakiramdam ng ginhawa at dignidad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pisikal na presensya at haplos? 5. Ang haplos ay pangunahing pangangailangan ng tao kahit sariling haplos. Habang tayo ay nagkakaedad, ang pisikal na haplos ay madalas na nagiging mas madalang. Ang mga yakap ay maaaring maging bihira, ang intimasya ay maaaring kumupas, at sa maraming kaso, ang mga tao ay maaaring magsimulang iwasan ang kanilang sariling katawan. Ang kawalan ng haplos na ito, kahit sariling haplos, ay maaaring lumikha ng malalim na emosyonal na kawalan na nakakaapekto hindi lamang sa kalusugan ng isip, kundi pati na rin sa pisikal na kapakanan. Ang masturbasyon sa pinakasimpleng anyo nito ay isang paraan ng pananatiling konektado sa inyong katawan. Ito ay isang anyo ng pag-aaruga na nagpapaalala sa inyong sarili na kayo ay buhay pa, karapat-dapat pa rin sa ginhawa, kaya pa ring makaramdam. Maraming nakatatanda ang hindi namamalayang nagsisimulang ituring ang kanilang katawan na parang mga marurupok na makina na dapat panatilihin sa halip na mga tahanan na dapat pahalagahan. Ginagawa nila ang pang-araw-araw na gawain, pagligo, pagbibihis, pag-inom ng gamot nang hindi tunay na kinikilala ang kanilang pisikal na sarili ng may init o kabaitan. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakahiwalay na ito ay maaaring humantong sa pakiramdam ng emosyonal na pagkamanhid o pagiging dayuhan sa mismong katawan na nagdala sa kanila sa buhay. Binabago iyon ng sariling haplos. Inaanyayahan kayo nitong magdahan-dahan makinig, makaramdam, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pangangalaga. Ang masturbasyon ay nagiging higit pa sa sexual. Maaari itong maging meditasyon, isang paraan upang patunayan, narito pa ako, mahalaga pa ako, pag-aari ko pa rin ang aking sarili. Ang gawaing ito ng muling pag-angkin sa haplos ay maaaring magpanumbalik ng tiwala at pag-aanin ang kalungkutan na minsan ay gumagapang sa pagtanda. Ang personal na koneksyong ito ay makapangyarihan at nakakatulong din itong mapanatili ang pakiramdam ng intimasya at kontrol kahit na magbago o magwakas ang mga pakikipagrelasyon. 6. Ang intimasya ay hindi nagtatapos kapag natapos ang pakikipag-ugnayan. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang mga relasyon. Ang ilan ay maaaring mawalan ng kapareha dahil sa sakit o panahon, habang ang iba ay maaaring harapin ang emosyonal na distansya sa mga pangmatagalang pagsasama. Mayroon ding iba na maaaring mamuhay mag-isa na naglalakbay sa pagreretiro at pagtanda nang walang palagiang presensya ng isang kasama. Sa mga sandaling ito, marami ang nagsisimulang maniwala na ang intimasya na dating masigla ay tapos na. Ngunit ang tunay na intimasya ay hindi nangangailangan ng kapareha. Nagsisimula ito sa inyo.
pinahihintulutan ng masturbasyon ang mga nakatatanda na mapanatili ang isang relasyon sa kanilang sariling pagnanasa, kanilang sariling lambing, at kanilang sariling emosyonal na mundo, anuman ang kanilang katayuan sa relasyon. Malayo sa pagiging isang kapalit lamang para sa isang kapareha, ang sariling intimasya ay isang anyo ng kalayaan. Ito ay isang gawa ng muling pag-angkin sa pagiging malapit sa sarili ninyong mga tuntunin. Nagpapadala ito ng mensahe sa inyong espiritu na ang inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan, ginhawa at pagiging malapit ay hindi umalis kasama ng ibang tao. Nananatili pa rin ito sa loob ninyo. Ang ganitong uri ng pribadong koneksyon ay lalong mahalaga kapag ang pisikal o emosyonal na pagiging malapit sa iba ay hindi madaling makuha. Nakakatulong itong mapanatili ang emosyonal na balanse at personal na kontrol, binabawasan ang kalungkutan na maaaring lumitaw sa mahahaba at tahimik na gabi, at higit sa lahat, ipinaaalala sa inyo na kayo ay isang buo pa ring taong nakakaramdam na may kakayahang magalak at maging malambing kahit walang kapareha sa tabi ninyo. Bagamat ang emosyonal na lakas na ito ay lubos na nakakagaling, marami pa ring mga senior ang nagdadala ng hindi kinakailangang pagkakasala o kahihiyan tungkol sa paksang ito. Panahon na upang harapin ang makalumang pasanin na iyan. 7. Ang kahihiyan ay dapat iwanan. Maraming nakatatanda ang lumaki sa panahon kung saan ang sekswalidad, lalo na ang sariling pagbibigay kasiyahan, ay nababalot ng katahimikan, panghuhusga at kahihiyan. Ang mga mensahe mula sa pamilya, relihiyon at lipunan ay madalas na nagpinta sa masturbasyon bilang isang bagay na marumi, makasalanan o hindi naaangkop, lalo na sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay naging panloob tahimik na humuhubog sa kung ano ang nararamdaman ng mga senior tungkol sa kanilang sariling katawan. Ngunit narito ang nagpapalayang katotohanan: ang kahihiyang iyan ay hindi na sa inyo. Minana lamang ito at mayroon kayong lahat ng karapatan na bitawan ito. Ang masturbasyon ay hindi tanda ng kahinaan o moral na kabiguan. Ito ay isang normal, malusog at kahit na terapeutikong bahagi ng karanasan ng tao. Ang pagbitaw sa kahihiyan na maaaring sumunod sa inyo sa loob ng mga dekada ay isa sa mga makapangyarihang gawain na maaari ninyong gawin sa huling yugto ng buhay. Kapag itinigil ninyo ang pagtingin sa sariling pagbibigay kasiyahan bilang isang bagay na mali, sinisimulan ninyong bawiin ang kontrol sa inyong pisikal at emosyonal na kapakanan. Ang pumapalit sa kahihiyan ay hindi lamang pagtanggap, kundi tiwala, kapayapaan at ginhawa. Kapag naunawaan ninyo na ang inyong katawan ay karapat-dapat pa rin sa pangangalaga, kasiyahan at atensyon, sinisimulan ninyong tratuhin ang inyong sarili ng iba. Maaari kayong lumakad ng may higit na dignidad, matulog ng mas mahimbing at mamuhay ng mas malaya. Sa pamamagitan ng pag-alis ng bigat ng kahihiyan, gumagawa rin kayo ng puwang para sa pangangalaga sa sarili. At wala nang mas mahusay na paraan upang simulan ang pangangalaga sa inyong sarili kaysa sa pag-unawa kung paano ito gagawin ng ligtas, komportable at may intensyon. Ito, mga praktikal na payo para sa ligtas at malusog na sariling intimasya
Para sa mga nakatatanda, ang pagharap sa masturbasyon ay dapat gawin ng may parehong pag-iingat na ibibigay ninyo sa anumang aspeto ng pangangalaga sa sarili ng may pasensya, respeto, at focus sa ginhawa. Nagbago na ang inyong katawan sa paglipas ng mga taon at iyan ay ganap na natural. Ang gumana o masarap sa pakiramdam mga dekada na ang nakalipas ay maaaring hindi na pareho ngayon at iyan ay lubos na katanggap-tanggap. Ang layunin ngayon ay hindi pagganap. Ito ay presensya. Upang magsimula pumili ng isang tahimik at pribadong lugar kung saan kayo ay nakaka-relax. Bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na mag-eksplora ng walang panggigipit. Hindi na kailangang magmadali. Hayaan ninyong maging para sa inyo ang oras na ito nang walang distraksyon o panghuhusga. Ang paggamit ng pampadulas lubricant ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba lalo na para sa mas matandang balat o kung naging issue na ang panunuyo. Binabawasan ng mga pampadulas ang pagkiskis, pinipigilan ang iritasyon at maaaring aktwal na mapahusay ang pakiramdam. Huwag mag-atubiling subukan ang iba't ibang uri hanggang sa makahanap kayo ng angkop sa inyong mga pangangailangan. Para sa mga kalalakihan, maglaan ng oras sa estimulasyon, hindi na kailangang maghangad ng isang partikular na resulta. Para sa mga kababaihan, ang banayad na haplos at kamalayan sa mga sensitibong bahagi ay maaaring muling ikonekta kayo sa mga nakalimutang sensasyon. Nakakatulong din na mag-focus sa kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan bago, habang at pagkatapos. Mas nakaka-relax ba kayo? Mas kalmado, mas konektado sa inyong sarili? Ito ay mga senyales na gumagana ang inyong pagsasanay, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Ang sariling intimasya ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Ito ay isang anyo ng tahimik na lakas at kamalayan sa sarili. Tulad ng anumang kasanayan sa kalusugan, ang pagiging pare-pareho ay madalas na mas mahalaga kaysa sa intensidad. Ang banayad at regular na sariling koneksyon ay maaaring suportahan ang inyong kalooban, sirkulasyon, tulog, at pakiramdam ng personal na kapangyarihan. Isang huling salita, ang pinakapersonal na gawa ng pangangalaga sa sarili habang kayo po ay nasa yugtong ito ng buhay kasama ang lahat ng yaman, karunungan at pagninilay nito. Malamang na naunawaan na ninyo ang isang mahalagang bagay. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa paghina. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas. Hindi po kayo kumukupas. Kayo ay nag-e-evolve. At isa sa mga pinakamatalik madalas na hindi napapansing bahagi ng ebolusyong iyon ay ang relasyon ninyo sa inyong sariling katawan. Para sa maraming nakatatanda, ang ideya ng masturbasyon ay maaaring nagdadala pa rin ng bigat ng kahihiyan, pagkapahiya o pakiramdam na hindi na ito nabibilang sa kabanatang ito ng buhay. Ngunit paano kung nabibilang pa rin ito? Paano kung sa katunayan ngayon ang pinakamahalagang oras upang muling kumonekta sa bahaging ito ng inyong sarili? Hindi para sa iba, hindi para sa pagganap, kundi para sa paggaling, para sa presensya, at para sa kapayapaan. Ang inyong katawan, bagamat iba na sa mga nakaraang dekada, ay pag-aari pa rin ninyo. Tumutugon pa rin ito sa pangangalaga,
nagre-react sa kabaitan at lumalago sa atensyon. Ang haplos sa anumang anyo ay isang pangangailangan ng tao. At kapag ang haplos na iyon ay nagmumula sa inyo, hindi lamang ito pisikal. Ito ay espiritual at emosyonal. Sinasabi nito sa inyong puso, narito ka pa, mahalaga ka pa. Ang masturbasyon sa yugtong ito ng buhay ay hindi isang kahiya-hiyang gawain. Isa ito sa mga pinakamalalim na gawa ng pangangalaga sa sarili na magagamit ninyo. Nakakatulong itong mapanatili ang sirkulasyon, sumusuporta sa kalusugan ng prostata at balakang nagbabalanse ng kalooban at mga hormone, nagpapagaan ng kalungkutan, nagpapabuti ng tulog, at nagpapaalala sa inyo na hindi kayo hiwalay sa inyong mga pagnanasa o pagkakakilanlan. Kahit sa pag-iisa, maaari kayong makaramdam na buhay makapangyarihan at buo. Kung walang nagsabi sa inyo nito, dati pakinggan ninyo ngayon, hindi ninyo kailangan ng pahintulot upang maging malapit sa inyong sarili. Hindi ninyo kailangang humingi ng paumanhin sa pagiging tao. Hindi ninyo kailangang dalhin ang mga makalumang paniniwala na nagpapatahimik sa inyong mga pangangailangan o nagwawalang bahala sa mga katotohanan ng inyong katawan. Karapat-dapat kayong makaramdam. Karapat-dapat kayong magpahinga nang walang laman ang kalooban. Karapat-dapat kayong tumingin sa salamin at makita ang isang taong sulit pa ring hawakan, sulit pa ring mahalin, sulit pa ring maging. Madalas nakakalimutan ng mundo ang kapangyarihan ng mga tahimik na ritual ng pagsasara ng pinto, malalim na paghinga at pagbibigay sa sarili ng hindi maibibigay ng iba. Ngunit sa sandaling iyon, na bumabagal ang mundo at bumabalik kayo sa inyong sarili, maaari kayong makahanap ng isang bagay na sagrado, isang muling pagkonekta, isang paglambot, isang kislap. Kaya habang kayo ay sumusulong, dalhin ninyo ang katotohanan ito, ang masturbasyon ay hindi isang bagay na dapat itago, husgahan o isantabi dahil sa edad. Ito ay inyong karapatan, inyong pribadong kasiyahan, inyong paalala na hindi lamang kayo umiiral kundi nabubuhay ng lubusan malalim at walang paghingi ng paumanhin. Isang aral sa buhay mula kay Dr. Castillo, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking mga taon ng pagsasanay ay ang tunay na kalusugan ay sumasaklaw hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa isip at espiritu, at ang pagtanggap sa sarili, ang susi na nagbubukas ng kapakanan sa lahat ng tatlong ito. Ang paggalang sa inyong sariling mga pangangailangan, kabilang ang pangangailangan para sa ligtas at malusog na sariling intimasya, ay isang gawa ng malalim na paggalang sa sarili at isang pundasyon ng pagtanda ng may dignidad at sigla. Ang inyong paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. Sa bawat pagkakataon na pinipili ninyong parangalan ito ng may pangangalaga, kabaitan at presensya, pinipili ninyong mamuhay ayon sa inyong sariling mga tuntunin. At iyan sa huli ang pinakamarangal na gawain sa lahat. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Mangyaring maglaan ng sandali upang magnilay at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan o nahanap na kapaki-pakinabang mula sa ating talakayan ngayon sa mga komento sa ibaba. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanang ito. Kung nahanap ninyong
mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-like, pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at pagbabahagi nito sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang din. Salamat po sa inyong oras. Hangad ko po ang inyong lubos na pamumuhay sa bawat edad.